mga bata, ako nga pala si Teacher Langelet at pwede niyo akong tawagin sa pangalang Teacher Lang. Muli mga bata, ano nga ulit ang itatawag niyo sa akin? Mabuti. Ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love who meets me here, ever this day, be at my side, to rule and guide, to light and guard. Amen. Magandang umaga mga bata. Okay, bago kayo magsimpo, pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at itapon ito sa tamang basurahan. Pagkatapos, ayusin ang mga upuan ng maayos. Tapos na ba mga bata? Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon mga bata, mag-check muna ko ng attendance kung sino ang lumiban ngayong umaga. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang sabihin nyo lamang ay narito po, teacher. Naintindihan ba mga bata? Okay. Agapay Regine May. Contorno Beverly. Juanario. Rielos. Mahusay mga bata, walang lumiban ngayong umaga. Masaya ako dahil walang lumiban sa ating klase. Ngayon mga bata, may mga alituntunin tayo sa ating silid-aralan. Una, makinig sa klase. Dapat mga bata, para maintindihan nyo ang ating tatalakayin mamaya, makinig kayo sa aking mga, kung ano ang aking mga aking tatalakayin ngayong umaga. Pagkatapos, huwag kayong makipag-usap sa inyong katabi. Naintindihan ba mga bata? Okay. Pangalawa, itaas ang kamay. Itaas nyo lamang ang inyong kamay kapag may gusto kayong sasabihin kay teacher. Okay mga bata, naintindihan ba? Mabuti. Pangatlo, respeto sa bawat isa. Ito mga bata, ang pinaka-importante sa atin ang magkaroon ng respeto sa ating kapwa-tao. Naintindihan ba? Okay, dapat kung may nagsasalita dito sa harapan, huwag kayong mag-ingay, huwag kayong magkaroon ng away. Naintindihan ba mga bata? Okay. Panghuli, panatiling malinis ang silid-aralan. Ngayon mga bata, ano sa tingin niyo ang nakikita niyo sa ating silid-aralan? Malinis ba? Okay. Dapat panatiling nating malinis ang ating silid-aralan. Bago tayo umalis sa ating classroom, dapat na malinis ang ating mga upuan. Walang mga kalat. Intindihan ba? Okay. Ngayon mga bata, bago tayo dadako sa ating bagong aralin, sino sa inyo ang nakaalala kung ano ang ating leksyon noong nakaraan? Yes, Beverly? Okay, very good. Ang ating tinalakay noong nakaraan ay patungkol sa pag-aalaga ng hayop. Okay, very good. Ngayon mga bata, may gagawin tayo patungkol sa ating noong nakaraang leksyon. It is not to inyong knowledge kung nakahinumdum pa ba mo. Okay? Makinig muna kung ano ang dapat gawin. Ang inyong dapat gawin ay isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung ito ay mali. Okay, naintindihan ba? Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong mga gawain. Okay? Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Okay, ang inyong 5 minuto ay tapos na. Pakipasa ng mga papel sa harap ng walang ingay. Okay.
ito ay kapag tayo ay naliligo, ito ang ating ginagamit. Okay, shampoo. Sino ba sa inyo dito ang gumagamit ng shampoo? Yes, Beverly? Ano ang shampoo na ginagamit mo? Yes, Dove. Very good, Beverly. Itong shampoo na ito ba ay pampamilya o pansarili? Yes, Realus. Very good. Ito rin ay pwede rin siyang pampamilya. Very good. Pangalawa, suklay. Ito ang suklay. Ito ay ginagamit para matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. Itong suklay na ito ay ginagamit natin kapag may gusot sa ating buhok. Okay, sa Grace, may sarili ka bang suklay? Anong kulay ng suklay mo? Pink. Very good. Ang suklay ni Tisa Grace ay kulay pink daw. Okay. Ang suklay na ito ba ay pansarili o pampamilya? Very good. Ito ay pansarili. Pwede rin siyang pampamilya. Very good. Pangalawa, ay kagamitan sa buko. Kagamitan sa buko. Ito ang ginagamit natin sa pagpuputol ng ating kuko sa kamay at kuko sa paa. Kinupit natin ang mga mataas na kuko sa ating kamay at kuko sa paa. Very good. Dapat mga bata, kapag kayo ay gumagamit ng nail cutter, dapat careful kayo ha, baka masugatan kayo. Okay? Very good. Pangatlo ay kagamitan para sa bibig. Una, toothbrush. Okay. Ito ay ginagamit kasama ang toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkain, dumidikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain. Okay, mga bata? Kayo ba ay nagsisipilyo pagkatapos niyo kumain? Okay, very good. Isang araw, ilang beses kayo nagsisipilyo? Okay, very good, every day. Isang araw ay 3 beses tayo magsisipilyo para hindi mabaho ang ating mga bunganga. Very good. Ang toothbrush na ito ba ay pansarili o pampamilya? Very good. Ito ay pang-sarili lamang. Hindi ito pampamilya. Okay? Okay, very good. Panghuli. Pangalawa, toothpaste. Toothpaste, sa pagdami ng microbiome na nasa bibig. Toothpaste, gumagamit tayo ng toothpaste kasama ang toothbrush para mas mabango ang ating bibig. Okay. Ano pa ang dapat niyong gamitin para mas lalong mabango ang ating bibig? Okay, very good. Mouthwash. Gumamit tayo ng mouthwash para mas lalong mabango ang ating bibig or bibig. Okay. Ang panghuli ay kagamitan para sa katawan. Sabon. Ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy sa buong katawan. Okay. Katulad nito, safeguard. Gumagamit kapag tayo ay naliligo, ay gumagamit tayo ng sabon para mas mabango ang ating katawan at ito rin nag-aalis ng mga libag sa ating katawan. Okay, naintindihan ba? Okay, itong sabon na ito ba ay pampamilya or
pansarili. At pwede rin siyang pampamilya kung wala kayong pambili ng sabon. Okay. Mga bata, ano pa ba ang dapat nating gamitin kapag tayo ay naliligo? Yes, Beth? Okay, very good. Bimpo. Ang bimpo kasi, ito ay ginagamit natin sa kusko sa ating mga katawan para maalis ang mga libag sa ating katawan. Okay, very good, Beth. At panghuli naman, ay tuwalya. Ito ay ginagamit na pamunas sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. Ang tuwalya daw ay ginagamit natin sa ating katawan para matuyo ang ating katawan pagkatapos natin maligo. Ito ang ginagamit natin. Katulad lamang ng buhok natin, kapag tayo ay naliligo, ay gumagamit tayo ng tuwalya para matuyo ang ating buhok. Naintindihan ba mga bata? Okay, very good. Ngayon mga bata. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Okay, very good. Kung naintindihan niyo, may gagawin tayo. At makinig muna kung ano ang dapat natin gawin. Ang inyong gagawin ay isulat ang 1 hanggang 5 sa puwang ayon sa tamang pagkakasunod. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin itong mga gawain. Okay, pakipasa ng papel. Okay, ang iyong 5 minuto ay nagsimula na. Huwag kayong maingay. Okay, pakipasa ng papel. Okay, mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Okay, very good. Kung wala ba kayong mga katanungan o klarifikasyon tungkol sa ating tinalakay, wala na. So kung wala na, ngayon magtatanong ako sa inyo. Magtatawag lang ako kung sino ang sasagot sa aking tanong. Tisa Grace, ano nga ulit ang 4 na kagamitan para sa ating sarili o katawan? Kagamitan para sa buhok, very good. Kagamitan para sa kuko, very good. Kagamitan para sa bibig, very good. Kagamitan para sa katawan, very good. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa 4 na pangkat. Ang gagawin sa unang pangkat ay gumawa ng isang role play para sa kagamitan sa buhok. At pangalawa naman, kagamitan para sa buhok. At pangatlong pangkat naman ay kagamitan para sa bibig. At panghuli naman, ang pang-4 ay kagamitan para sa katawan. Okay, magsimula na. At bago yan, narito ang inyong mga pamantayan sa dula-dulaan. Makinig muna kung ano ang inyong gagawin mamaya. Okay. Wasto ang ipinakita ng impormasyon sa dula, 10 puntos. Angkop ang isinadula sa tema ng gawain, 10 puntos. Maayos at makapukaw pansin ang pagsasadula, 10 puntos. Kabuuan, 30 puntos. Okay, magsimula na kayo. Group 1, Group 2,
sa harapan ng walang ingay. Okay, very good. Okay, naintindihan ba class? Okay, karon para sa inyong takdang aralin ay kumuha kayo ng isang kwaderno at isulat ito. Bukas, ito ang inyong ipapasa. At basahin nyo na ang panuto. Sa iyong journal o diary, itala o isulat kung